Ang huling ganti ni Ashen. Matapos ang kanyang paghihiganti, bumalik si Ashen sa kanyang dating nayon. Doon niya itinago ang mga katawan ng kanyang mga kababayan kabilang ang kanyang ama at ginamit ang halamang muling buhay upang sila ay manatiling buhay bilang mga nilalang na walang kaluluwa. Mula noon, araw-araw niyang pinapakain ng laman ng tao ang kanyang pamilya upang sila ay manatiling gumagalaw. Sa ganitong paraan, para bang hindi pa rin sila tuluyang nawala sa kanya. Ang pagsisimula ng malawakang salot. Sa huling bahagi ng pelikula, naglakbay si Ashen patungo sa palasyo ng Joseon at inalok sa kanila ang halamang muling buhay. Sa paningin ng mga opisyal ng kaharian, ito ay tila isang isang paraan upang mapahaba ang buhay ng mga patay. Ngunit hindi nila alam na ito ang magiging sanhi ng isang napakalaking trahedya na magpapahamak sa buong Joseon. Ito ang unang hakbang sa salot na nakita natin sa seryeng Kingdom. Ang paghihiganti ng isang babae. Ang Kingdom Ashen of the North ay hindi lang kwento ng zombie Esita ay isang trahedya ng isang batang babae na nawala ng lahat at lumaki na puno ng galit, sakit, at paghihiganti. Si Ashen, na minsang inosenteng bata, ay naging isang halimaw na mas malala pa sa mga zombie. Dahil sa kanyang puot, sinadya niyang sirain ang Joseon sa pamamagitan ng pagpapakawala ng halamang muling buhay. Ang kanyang paghihiganti ay hindi lang laban sa mga pumatay sa kanyang pamilya, kundi laban sa buong kaharian na hindi kailanman umako ng kanilang kasalanan. Ano ang nangyari pagkatapos? Ang kanyang mga ginawa ay naging dahilan kung bakit lumaganap ang impeksyon sa Joseon na siya namang naging sentro ng kwento sa Kingdom Season 1 at 2. Bagamat ang seryeng Kingdom ay tungkol sa mga pagsubok ng Joseon sa paglaban sa salot, ang tunay na punot dulo ng lahat ay si Ashen, ang babaeng nagpasimula ng bangungot ng buong kaharian. Salamat sa pakikinig at panonood ng aking maikling recap sa pelikulang ito.